So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Andito ulit tayo guys para bigyan naman po ng reaction or bisitahin po muna natin kung ano na ang update dun sa mga magkakapatid na kung tawagin dati. Dati yun guys ay mga magkakapatid na zombie gawa nga po ng kanilang pag-uugali na hindi nagsasalita or hindi kumikibo. Pero lately guys inalis na rin po yung tawag sa kanila na gano'n. Dahil ang laki na po ng ipinagbago nila at ngayon nga ay sobrang nakakatuwa. Gawa nga daw, ang balita ay nag-aaral na sila. Isa na silang mga ganap na estudyante guys. And yan ay dahil po sa labis na pagtitiyaga ni Kalinga Prab at ni Kuya Val. Grabe guys, kung sa mga nakasubaybay dito, alam na alam nyo kung paano ang naging kwento ng buhay nitong pamilya na ito. And umabot na rin sa point guys dati na halos sukuan na kung hindi pa rin sila magbabago or hindi pa rin nila tutulungan yung sarili nila para maging maayos, ay talagang baka sukuan, baka lang naman. Pero dahil sa sobrang tiyaga po ni Kalinga Prab and Kuya Val, talagang nagtulungan sila guys para maging maayos po ang pamilya na ito. And then ngayon ang resulta po napakaganda. So samahan po ninyo ako guys para tunghayan kung ano na po yung update dito sa magkakapatid na ito. So bago po tayo tumuloy doon guys, ay huwag po natin kalimutang suportahan ang buong team Kalinga po sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalinga Prab. And mega love shoutout din guys sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters and lalong-lalo na po sa aking mga subscribers. Mega love shoutout po sa inyo lahat. So guys, samahan po rin ako. Let's go! Yes, sir! Chris, okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? Ano? Kumusta kayo dyan? Ano nangyari sa'yo, Chris? May sakit ka ba? Wala naman. Asa sila, ano mo? Mga kapatid mo? Ang eskwela. Ay, may pasok na. Wait lang, Chris, ibig sabihin sino yun? Si Melissa saka si Bea. Wala. Nagpasok na? Bakit ikaw di ka nagpasok? Saga po pumapasok. Ha? Saga po. Bukas ka may pasok? Anong oras? O nga pala, ano na ngayon, no? Tuesday na pala, may pasok na pala. Saan nag-aaral? Diyan. Diyan po sa lote. Dito lang? Nilalakad lang? Ayos, buti naman, pumapasok na sila, no? Ikaw bukas. Anong grade mo bukas? Sa pasukan, anong grade ka na? Ang Kalingap na iwan dito si Chris kasi ba't di ka sumabay pagpasok? Bukas na yun mapasok. Ibig sabihin may pasok siya pero di siya pumasok ngayon. Opo. Kaalis pa lang pala ng mga bata. Kailan nang dating po? Mamaya? Mamaya ayun. Mga alas 4? Iyo po. Okay, so buti naman ay may pumapasok na sila, ano? Nga po. So kumusta naman po? Kahapon pumasok sila? Hindi po. Tuesday ngayon, di ba? Ngayon yung pasukan? Hindi sila pumasok. Hindi sila pumasok kahapon? Hindi po. Bakit daw? Kasi po nagpabundok ako kahapon, ako ng pinya nagsaha. Okay. So yun guys, kahit papaano ay pumasok na po sila, pero sa first day of school nung Monday, hindi raw nga sila pumasok kasi siguro isinama ng nanay nila dun sa pinyahan at may sinabi nga po kung ano yung mga ginawa po nila, pero Tuesday, ayun, nag-umpisa na po sila pumasok, and ang nakakatuwa dun guys ay malalaman natin maya-maya lang. And ito nga, si nanay, actually, napag-usapan din po nila dito guys, hindi ko na lang naisama sa video, pag-usapan nila na yung meron na talagang lupa na nahanap sila para pagtatayuan po ng bahay niyang pamilya na ito, and nakita na rin po ni nanay yung lupa kasi kasama rin yata siya nung pinuntahan ni na Red Zane. And so yan guys, at nakakatuwa dahil malapit na rin po silang mapabahayan. So yan, tuloy po natin guys. So, itong batang lalaki, ba't di pumasok? Ayaw po pumasok. Ha? Naiyak.
Toy, dito ka, Toy. Toy, ano pangalan yan? Riyan po. Rian. Dito ka, Rian. Dito ka. Huwag ka maya. Dito ka. Sige na, lumabas ka. Ito, may isa pa po silang kapatid. Dito ka sa tabi ni mama mo. Huwag ka mahiya sa amin. Ito, may isa pa siyang kapatid. Umiiyak siya pag pumapasok. Opo. Ba't ka naman umiiyak, Toy? Ba't ka umiiyak sa school? Anong problema? Nahiya ka sa mga klase mo? Anong grade mo na, Toy? Anong grade mo na? Yan. Di ka rin pa nagsasalita, ano? Hiyain din. Pare-pares talaga kayo. Grade 2. Ilang taong ka na, Toy? Ilang taong ka na? Ilang taon na po siya? Maano na yan, 10. Naku, Tay. Dapat ay sanayin nyo na po silang hindi ganyan. Ano, Nay? Oo. Dapat pumapasok po sila. Tama. Si Chris naman po, bakit hindi? Actually guys, mabutal ko lang saglit. Meron lang akong ikikwento saglit. No? Nung elementary po kasi ako guys, ang harapan po kasi ng bahay namin, nasa may main road o kaya highway po. Ano? So lahat po ng mga dumadaan, halos ng mga classmate ko doon, noon, ay doon po talaga dumadaan sa amin. And meron po akong isang classmate guys, na halos everyday nakikita ko siya na hinahabol ng pamalo ng nanay niya para pumasok lang po sa school. Yun, talagang ayaw pumasok. Nagtiyaga lang po yung kanyang nanay po, ano? Talagang, ay nako, kung ma-imagine nyo lang, parang hindi ko alam kung ano yung pwede kong sabihin, parang nakakaya or what, pero nagtiyaga po yung nanay niya, ano? And guess what, guys? Dahil sa sobrang tiyaga po ng nanay niya, na kahit pamalo ay gagamitin para pumasok lang sa school yung kanyang anak na naging classmate ko po, ano? Hulaan nyo, guys, kung ano na po yung classmate ko na yun. Ang ganda na po ng buhay, guys. Nakakatuwa. And isa na po siyang contractor. Grabe, ano? Sa isang construction. Antindi. Kung hindi siguro ginawa ng kanyang nanay yung ganong pangungumbinsi sa kanyang anak, no? Malamang hindi natin alam or hindi ko alam kung ano yung naging buhay nung classmate ko na yun. So, ibig sabihin nito guys, ang aral po dyan, talagang yung mga magulang, dapat sila yung nag-i-enforce ng batas or ng kung ano man yung dapat gawin ng kanilang mga anak ko, ano, dahil sila yung mas nakakaalam ng tama. So yun guys, yun lang, maiksing kwento na i-share ko lang. So ituloy. Pumasok ngayon. Bukas daw yan kasi yung ano niya, bag linabahan. Uy, Nilaban yung bag. Opo. bakit nilaban yung bag? Brand new yun. Sabay-sabay po silang binigyan ng bag, school bag po ni ni Kalinga Prab, kasama yung mga school supplies dati pa. Ang ginagawa ni Chris. Pero Nay, wag mong hayaan na hindi sila pumasok, ano? Dapat palagi sila, ipaalam nyo sa kanila ang kahalagahan po ng pag-aaral. Yun. Ano? Opo. Bigyan nyo po sila ng turuan nyo po sila Bigyan ng kung paano atensyon. mangarap. Diba? Kailangan ng mag-aral para maabot yung mga pangarap. Correct. Ayan na. Grabe. So, ayun mga kanina. So, ngayon yung Grabe guys, no? Ang sarap tingnan, ang sarap sa mata na yung mga tao dati na halos lahat po ng mga viewers before ay nawalan na po ng pag-asa at hindi na po naniniwala na magbabago pa itong magkakapatid na ito, ano? Ay ito na. Kumbaga talagang napagtiyagaan na hilot-hilutin, dahan-dahanin ng Team Kalingap upang makumbinsi po sila na magkaroon sila ng pangarap sa buhay. At ito na, ganda guys, ang sarap sa mata. ang araw nyo? Gaya? Ay, nagpasok kayo ngayon? Ikaw, bukas ay pasok pa kayo? So, okay naman? Maganda naman yung first day? Masaya? Melissa, okay naman yung first day nyo? So, masaya ka at nakakapag-aral ka na ngayon? Yun. So, masaya din kami. Kung masaya kayo, Yes. mas masaya kami kasi
tinutuloy nyo na yung pag-aaral nyo, no? At mas masaya ako lalo kasi suot nila yung velvet box, guys. Yun, no? Ayan, oh. Pakita nyo, bro. Oh, suot nila. So, congrats, Bea. Congrats. Congrats. Melissa, congrats. Dahil ganap na kayong estudyante Yun. ngayon. Kaya galingan nyo, ano? Medyo delay man kayo sa pag-aaral, pero wag na kayong titigil. Kasi, di baling mahuli, ang importante makatapos. Yes. Tama, Bea? Yun. And nakwento rin sa akin ni nanay na sabi nila, nagsisisi nga daw kayo kasi tumigil kayo. So, sana ngayon, wag na kayong titigil. Ano? Titigil ka, Bea? Hindi. Ikaw, Melissa, titigil ka? Ayun. So nice. So, ngayon, sinundan na rin namin kayo para ihatid na rin namin kayo, sabay na tayo. Ang layo pala yun, nilalakad nyo lang yan? Nilalakad mo? Ang layo nun ah. Grabe. Melissa, ang layo nun, nilalakad nyo lang? Wala bang tricycle dito? Wala. Grabe, no? Actually guys, napanood ko yung yung upload ng isang K-boy na itong lugar na ito talagang liblib na nga daw talaga at kakaunti lang talaga yung mga residente diyan. Kaya kumbaga pati yung school na yan ay meron lang apat na classrooms lang meron yan. And ang mga estudyante daw po diyan guys ay ewan ko kung totoo yung nabanggit ng K-boy na yon, hindi ko napapangalanan. Nagkakaroon ng schedule, meron pang umaga, meron pang hapon. And ang total na count ng mga estudyante dyan ay more or less nasa 50 lang po. Lahat-lahat na yun. So yun, so ibig sabihin, okay na din para mag-start ulit yung mga magkakapatid na yan dito sa klase ng school na ito para po maiwasan po siguro yung pambubuli. Di ba guys? So mas kaunti ang estudyante, mas pabor sa kanila. And then kapag na-develop na muli nila yung kanilang sarili, pwede naman po silang lumipat, lalo na kapag nakalipat na po sila sa bagong bahay nila kung kailan man po magkakaroon. So yun guys, tuloy po natin. Nakakatuwa. Grabe ang layo nun. Pero dahil dyan nakita namin ang inyong dedikasyon sa pag-aaral. Kayong dalawa, tuloy-tuloy nyo lang yan. Si Chris, bakit di pumasok, Bea? Saga daw po. Bukas siya papasok. Yes. So sana, yun nga, galing kami kanina doon, sabi ko, mag-aral silang mabuti. Ay, pumasok na siya. So, bigyan ko na lang siguro kayo ng baon kasi galing na kami doon sa inyo. Hatid na lang namin kayo sa labasan kasi kung maakyat pa kami ng bundok, sobrang layo. Okay ba yun, Bea? Bigyan ko yung baon na. Asan si Grace? Grace, pambigyan natin. Kapitana. Ayan, so congrats ulit. Kasi unang na yan. Andun pa rin guys, andun pa rin yung kanilang pagkamahiyain at pagka sobrang tipid sa pagsasalita po pero ang maganda po ay talagang pumapasok na po sila. Kumbaga, yan na po yung umpisa talaga. As in, unti-unti na po silang magiging mabawasan man lang yung kanilang pagkamahiyain. Malaking achievement na rin po yun ulit bilang paumpisa. Yun. Unang hakbang na yan para sa pagbabago niyo. Tama. So, Bea, anong gusto mong sabihin sa amin, sa Team Kalingap? Thank you po. Ayan. Ikaw, anong gusto mong sabihin, Melissa, sa Team Kalingap? At Thank you po. ayan. So, Dok, ayos, Dok. Ayos. Talagang ano? Ano masabi mo, Dok? Ha? Ano masabi mo kasi ito, isa ka sa tumulong sa kanila ay. Masaya akong nakita sila na nag-aaral na. Kahit na medyo malaki kayo sa mga kaklase nyo. So nakikita ko yung pagpursige nyo na mag-aaral. Sana tuloy-tuloy na yan. At sana hindi na kayo mabubuli sa pagkakataong ito dahil kayo ay tinutulungan na baga ng Kalingap. Yes. Yan. And sa tingin ko naman guys ay hindi sila ibubuli talaga dyan kasi lantad na lantad naman po sa lahat ng mga estudyante dyan na naka-back up sa kanila ang Kalingap po. Siyempre, medyo maiilang din po kung sino man yung mambubuli sa kanila. So yun. Tanong ko lang, wala naman nang bubuli sa inyo dito na, wala na. Yun. Ganda. Basta marunong lang kayo makisama, di kayo bubulihin. Kumbaga, wag kayong umiwas. Makipagkaibigan din kayo. Correct.
Ano? Huwag kayo mahiya. Magpagkaibigan din kayo sa mga kaklase nyo. Very good. Yan. Okay yan, okay yan. Oh. Bigyan ko kayo ng baon, ha? Kasi ang daming nakatingin, baka maghingi sa inyo. Oh, baon mo. Diyan mo na. Wow, laki. Salamat po. Grabe. Sarap yan. 1,000 ba? Papasalamat. Oh, baon mo, Melissa. Salamat. Wow. Kasi itong iba, bigyan mo kay mama mo, ha? Kasi di na kami akit ng bundok. Oh, lagyan ko sa bag mo, ha? Akin na. Bigyan mo to kay mama mo, ha? Suot na pati nila yung binili kong bag sa kanila. Yun Naka-velvet guys. pati sila. Naka-velvet. At Wow. suot na nila yung pinamili natin. Ano na kayo, sikat na sikat. Tara, hatid na namin kayo. Tara. Sabay na kayo sa amin. Kayo, masabay kayo sa van? Sa van? Sabay kayo sa van? Nakakatuwa. Nakakatuwa din yung mga classmates nila guys, no? Kumbaga talagang nakaalalay din sila sa magkapatid na ito, si Bea, kay Bea at saka kay Melissa. Kumbaga sa tingin ko medyo imposible talaga na mabuli sila dyan. Gawa nga po ng kakaunti lang sila. Tapos andyan pa yung Team Kalingap, nakaalalay. So, matutuwa lalo yung mga estudyante dyan. Sa iba namin kayo dadalhin. Ayun, no? Dami So, nakasunod. ayun po, oh. Sila, Bea at Melissa. Sabay na natin kasi napakalayo na nilalakad nila. So, yeah, tara, let's go. Ayan po. So, ayan. So, thank you po, mga Kalingap. And hatid naman po natin sila sa bahay nila. So, maraming salamat po sa panonood. God bless po in Jesus loves you. Yo, Bye-bye po. Grabe. Grabe guys. And yan. And nakakatuwa. Isa ako sa mga natutuwa guys. And isa rin ako dati sa mga halos mawalan na rin ng tiwala sa pamilya na ito na may mangyayari pa talaga. Pero dahil nga po sa tiyaga ng Team Kalingap, unang-una kay Kalingap Rab and kay Kuya Vile na pabalik-balik, nagtiyaga na bumalik at binabalik-balikan ng pamilya na ito para i-convince sila na ayusin yung buhay, ay ito na yung resulta. Gandang panimula, di po ba? And gusto ko rin pasalamatan guys yung mga patuloy rin po na sumusuporta kahit sa panonood man lang sa vlog ng Kalingap na ito. And ganun na rin po sa mga nagtitiwala sa aking channel. So yun guys, maraming salamat muli sa inyo. And patamsak na lang po guys para malaman po natin or ma-notify tayo para sa aking susunod na upload. Yan po guys, God bless po sa lahat and pansamantala, papaalam po muna ako, Batang Elio po. Bye-bye.